Ang mga Special Forces ang pinakadisiplinadong uri ng mga sundalo. Kinakatakutan ang kanilang unit dahil sa kanilang kakayahang tumugon sa mga espesyal at napakamapanganib na misyon. Dumadaan sila sa mahigpit na proseso ng pagpili at pagsasanay at ang kanilang kakayahan sa pakikidigma ay lampas sa paraan ng karaniwang puwersang militar. Sa bidyong ito mga kapatid, iisa-isahin natin ang mga pinakakinakatakutang Special Forces na naitala sa mundo. Una sa ating listahan mga kapatid, ang Snow Leopard Commando Unit ng China. Ang unit na ito ay dating kilala bilang Snow Wolf Commando Unit. Nabansagan silang Snow Wolf sapagkat tulad umano sa Arctic Wolves, kaya nilang mabuhay sa malupit na mga kondisyon. Ang Snow Leopard Commando Unit ay isang Special Operation Unit ng People's Republic of China na kung saan bago ka mapabilang sa unit na ito, kailangan mo munang gumugol ng 5 taong pagsasanay ng palihim upang magsagawa ng counter-terrorism, riot control, anti-hijacking at bomb disposal. Ipinagmamalaki ng China ang pagiging mabilis ng unit na ito, pagiging asintado, lakas at tibay ng stamina at ang kanilang determinasyong pagsasakripisyo sa sarili. Ang bawat recruit ay dapat magsilbi sa People's Armed Police sa loob ng 1 hanggang sa 2 taon bago sumailalim sa pisikal at psychological na pagsusulit. Bihasa rin ang Snow Leopard Commando Unit sa martial arts, pagiging sniper at close quarter battles. By the way mga kapatid, bago tayo magpatuloy, madalas pong nagkakaroon ng restriction ng ating mga video lalo na sa mga sensitibong mga topic. Kaya napakahalaga po para sa amin ang pagbibigay ninyo ng like. Back to the video. Susunod sa ating listahan ay ang Special Boat Service ng United Kingdom. Ang mga mandirigmang ito ang isa sa pinakalihim at elite na unit ng militar ng United Kingdom. Katunayan, ang unit na ito ay katumbas di umano ang bangis sa US Navy SEAL. Ang proseso ng pagpili para sa elite team ay kadalasang 90% ang hindi nakakapasa dahil sa hirap ng training, kabilang ang 4 na linggong endurance test na mas lalong nagiging mahirap at nagtatapos sa isang 40 kilometrong martsa na dapat makumpleto sa ilalim ng 20 hours. Bihasa ang unit na ito sa paghawak ng iba't ibang uri ng armas, jungle warfare at combat survival. Simula noong 9/11 attack, ang Special Boat Service ay na-deploy at nakikipagdigmaan na sa Al-Qaeda, ISIS at Taliban. Gayon din sa mga rescue mission sa buong mundo, kabilang ang Sierra Leone at Libya. Special Service Group, Pakistan. Ang unang pagsasanay para sa Pakistan na Special Service Group ay nangangailangan ng 36 miles na marcha na kailangang gawin sa loob ng 12 oras at 5 milyang pagtakbo ng naka-full battle gear sa loob ng 20 minuto. Nilikha ang grupong ito upang labanan ang terrorism, extremism at separatism na kung saan ang kanilang pagsasanay ay binubuo ng grilling physical conditioning, airborne school, 25 linggong commando course at hand-to-hand combat training. Dahil sa mahigpit na isinasagawang pagsasanay, kadalasan nasa 5% lamang ng mga recruit ang nakakakumpleto. Dahil sa kanilang lokasyon kapatid, nananatiling aktibong nakikibahagi sa mga counter-terrorist mission ng grupong ito mula sa kahabaan ng India-Pakistan border hanggang sa patuloy na labanan sa Afghanistan at mga pinagsamang opensiba ng militar na nagtatarget sa mga organisasyong terorista, laging nakikipagdigmaan ng Special Service Group ng Pakistan. Delta Force, United States. Ang Delta Force ay ang elite counter-terrorism unit ng US Army kasama ang Army Rangers, Green Beret, mga operator mula sa US Navy at Air Force. Tinatawag ito sa maraming pangalan katulad ng Special Forces Operation Detachment Delta, Combat Application Group at ngayon ay Army Compartmented Elements. Gayunpaman, sa buong maikling kasaysayan ng Delta Force, napanatili nito ang higit na kakayahan nitong humuli o pumaslang ng mga high-value target, bumuwag ng grupo ng mga terorista at magsagawa ng mga patagong misyon sa anumang lugar ng operasyon. Karamihan sa mga misyon na isinasagawa ng Delta Force ay nananatiling classified at bihirang makakita ng opisyal na dokumento upang makilala ang unit. Subalit isa sa mga pinakakilalang nagawa nito ay ang Operation Red Dawn, ang pagkuha kay Saddam Hussein. Ilan sa mga pagsasanay ng Delta Force ay ang tactical driving, vehicle takedowns at taktikang pag-atake. Isa sa kanilang mga huling pagsusulit ay kinabibilangan ng breaching operation sa mga kapwa-miyembro ng kupunan na nagkukunwaring hostage habang ang kanyang mga kasama ay nakikipagbarilan sa mga target sa malapit. Ang operasyon ay bumubuo ng tiwala sa loob ng team at nagbibigay sa shooter ng paalala na huwag tamaan ang bihag. National Gendarmerie Intervention Group, France. Ang elite force na ito ay isang organisasyong kontra-terorista na may pinakamaraming karanasan sa pakikipaglaban na kung saan tinutugunan ng mga ito ang mga banta ng terorista o domestic attack. Isa sa mga misyon ng elite group na ito ay ang makakuha ng akses sa pinangyarihan ng isang pag-atake sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay hulihin o patayin ang mga assailant bago sila makapagdulot ng mas maraming mapipinsala.
Ang kanilang pagsasanay ay kilalang kilala na napakabrutal at tumatagal ng 14 na buwan na karaniwan sa mga recruit ay hindi aabot ng ganoon katagal. Katunayan, sa inilabas na dokumentaryo sa pagsasanay ng grupong ito, 18 lamang ang nakasurvive sa 120 na mga nagtraining sa loob pa lang ng 2 linggo. Kabilang sa training program ng National Gendarmerie Intervention Group ang pagiging pinakamahusay na marksman sa mundo, paghawak ng mga armas, mga airborne course, kabilang ang halo jump, hand-to-hand combat, diving, survival training at explosive ordnance disposal. Napakamapanganib ng grupong ito mga kapatid, subalit gayon pa man pinahahalagahan nila ang pagiging disiplinado at dahil sa kanilang husay sa pakikipaglaban at pagiging asintado, ang opisyal na sidearm na ini-issue sa kanila ay ang Siksha 357 revolver lamang. Sa Sayeret Matkal, Israel. Ang Sayeret Matkal ng Israel na nakilala rin bilang Unit 269 na isang napakalihim na Special Operation Brigade na kilalang mayroong legendary status. Mula nang mabuo ito noong 1957, nagkaroon ng reputasyon ang Sayeret Matkal para sa malalim nitong kakayahan sa reconnaissance, counter-terrorism at hostage recovery missions. Mabilisan at biglaan kung umatake ang Sayeret Matkal, sumusugod sila sa maliit na bilang at bihasa sa pagdidisguise. Kaya naman bago matauhan ang mga kaaway kung ano ang nangyari, tapos na at wala na sa paligid ang mga sundalong ito. Ang isa sa mga pinakakilalang operasyon nito ay ang Entebbe Rescue noong 1976 na ang isang eroplanong Air France na may lulang 250 na mga pasahero patungong Paris mula sa Tel Aviv ay na-hijack ng mga terorista. Pinalaya ang mga pasaherong hindi Israeli ngunit 106 na hostage ang nanatili. Ang misyon ng pagsagip ay tumagal ng 1 linggo upang magplano at mahigit 1 oras namang naisagawa ang rescue operation. Special Naval Warfare Force, Spain. Ang Special Force naman na ito ng Spain ay nilikha noong 2009. Ang pwersang ito ay ang pinagsamang iba't ibang unit ng Spanish Navy sa isang combatastic entity. Tinawag nila itong pwersa na binubuo ng Special Combat Divers Unit, Special Explosive Diffuser Unit at Special Operation Unit. Ang unit na ito ay responsable para sa maritime counter-terrorism, combat diving, air at amphibious insertion, combat search and rescue at shipboarding. Mayroon ang matinding kasaysayan ng grupong ito sa paggamit ng mga taktika at pagliligtas ng hostage at paghaharap ng pirata. Noong 2002, inilunsad nila ang Operation Enduring Freedom sa Indian Ocean nang lusubi nila ang isang North Korean vessel na nagdadala ng Scud missile sa Yemen. At noong 2011, nailigtas nila ang isang Pranses na bihag mula sa mga pirata ng Somalia. Spetsnaz, Russia. Ang Spetsnaz ng Russia ay napakamisteryoso na nagmula sa Red Bolshevik Guard, isang pwersang paramilitar na inorganisa noong kasagsagan ng Rebolusyong Ruso noong unang bahagi ng ika-20 siglo. Karamihan sa mga miyembro nito ay may hahambing sa US Army Rangers ngunit isang elite na katulad ng Delta Force. Nagkaroon sila ng traditional na background sa battlefield reconnaissance, pagwasak ng mga enemy chains of command at linya ng supply ng kaaway at pagtarget sa mga tactical weapon at pag-advance. 1st Scout Ranger Regiment, Philippines. Ang Scout Ranger ng Pilipinas na opisyal na kilala bilang 1st Scout Ranger Regiment ay isang unit ng Philippine Army na kung saan bihasa ang mga ito sa anti-guerrilla jungle warfare, lihim na pagsalakay, pananambang, close quarter combat, urban warfare, sabotage, hostage rescue at unconventional warfare. Ang Scout Ranger ay kilala sa maraming pangalan katulad ng SR, Striker at Rangers ngunit mas madalas silang tawaging musang. Ang unit na ito ay napakatindi kung ikukumpara sa ibang unit ng Special Forces. Masinsinan silang sinanay bilang light, quick reaction, strike hard and fast at umaatake sa pinakaloob-looban ng teritoryo ng kalaban. Ngunit bago mapabilang sa elite unit na ito, kailangan munang tiisin ng mga sundalo ang 6 na buwang impyerno na pagsasanay para makuha ang hinahangad na tabaktab. Isang brutal selection course ang pagpasok sa Scout Ranger kaya naman sa unang araw pa lang ng training marami na kaagad ang hindi nagsusurvive. Maliban sa napakatinding training program bago maging ganap na isang Scout Ranger, pagkatapos ng graduation agad silang ide-deploy sa pinakamapanganib na kagubatan ng Pilipinas upang makipagbakbakan kung saan naroon ang kanilang napakaraming mga kaaway. Ilan sa mga hindi malilimutang kampanya at operasyon ng Scout Ranger ay ang Hukbalahap Rebellion, New People's Army Rebellion, Islamic Insurgencies, Moro Conflict, Operation Enduring Freedom Philippines, Zamboanga Siege at ang Marawi Crisis. Navy SEAL, United States. Ang mga Navy SEAL ng Estados Unidos ang walang dudang pinakamahusay na Special Operation Forces sa mundo. Ilan sa mga matitinding unang pagsubok upang makapasok sa Navy SEAL ay ang paglangoy ng 457 meters sa loob ng 10 minuto, 79 push-up, 79 sit-up, 11 pull-up at isang 11 minutes na 1.5 miles na pagtakbo. Ang paghahanda naman para maging isang SEAL ay binubuo ng basic underwater demolition, parachute jump school at SEAL qualification training. At lahat ng ito ay nailarawan bilang isang brutal na pagsasanay.
Ang mga SEAL ay nakakapaghatid ng highly specialized, mayroong matinding mapanghamong mga tactical capabilities kabilang ang direktang aksyon sa pakikidigma, special reconnaissance, counter-terrorism at foreign internal defense. Mula sa digmaan sa Korea at digmaan sa Vietnam hanggang Somalia, hanggang sa Operation Iraqi Freedom at Operation Enduring Freedom, hanggang sa Operation Inherent Resolve at syempre ang pagpaslang ng international na terorista na si Osama Bin Laden. Ang Navy SEAL ang sikretong nanguna sa mga matagumpay na operasyong ito. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa mga elite special forces na nasa ating listahan? Bago tayo magtapos mga kapatid, ang bidyong ito ay hatid sa atin ng lehitimong application na Una Game. Pwedeng-pwede ka ritong kumita hindi lang sa masayang paglalaro kundi maging sa iyong simpleng pag-invite. Sa Una Game, marami kang pwedeng pagpipili ang laro gaya ng inyong nakikita sa screen. Halimbawa, maglalaro tayo ng Dragon versus Tiger. Simple lang kung paano ito laruin, pipili ka lang kung ang bet mo ay Dragon ba o Tiger. At kapag ang napili mong karakter ay mayroong mas mataas na card gaya nito, instant panalo ka kagad. Sa pag-withdraw naman ng iyong kinita, madali mo itong maililipat sa iyong GCash na mayroong minimum na 300 pesos at maximum na hanggang sa 20,000 pesos. Napakasimple lang din mag-cash in gamit ang iyong GCash para makapaglaro. At take note mga kapatid, sa una mong pag-cash in ay makakakuha ka kaagad ng bonus. Madali lang itong i-download mga kapatid, i-click mo lang ang link na makikita sa ating comment section. At para makapag-register, ilagay lamang ang iyong phone number at gumawa ng sariling password at referral ID na 2000582 para agad makagawa ng sariling account. Ganun lang po kasimple, kaya ano pang hinihintay mo? I-download mo na at sabay-sabay tayong maglaro at kumita sa Una Game. Gamble responsibly.